Dear IFM, may mga importanteng guro sa buhay natin, pero madalas, bahagi na lang din sila ng mga alaala noong nag-aaral pa tayo. Pero ang iba sa kanila, kahit lumipas na ang panahon, hindi pa rin natatapos ang pagtuturo at pagmamalasakit nila sa'yo. Ako nga pala si Koji, 37 years old, at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Punong-puno kasi ng puso ang mga kwentong napapakinggan ko sa programang ito. At para sa akin, ang gagaling pang umarte ng mga voice talents. Talagang nabibigyan nila ng buhay ang mga kwento ng mga letter senders. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang paboritong subject ng mga estudyante pa tayo. At syempre, meron ding mga subjects na ayaw natin. Sisimulan ko ang kwentong ito noong high school pa lang ako. At malalaman nyo kung anong subject ang kinasusuklaman ko talaga noon pa man. Hoy, Koji, bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka na naman ang galing? Huwag na po kayong magalit sa akin, Nay. Diyan lang naman po kina Jasper. Mambay lang po kami saglit. Anong saglit yung tagal-tagal mong nasa labas? Nagawa mo na ba yung mga homeworks mo? Wala naman po kaming homework ngayon eh. Baka may project ka na namang hindi nagawa. Wala rin po, Nay. Napasa ko na po yung project ko. Aba, siguruhin mo yan, ha? Kung hindi, malalagot ka na naman sa akin. Sige po, punta na lang po ako sa kwarto. Ano na naman gagawin mo sa loob ng kwarto? Pati ba naman yun? Papakailaman nyo pa? Wala lang po. Magigitara lang. Gitara. Puro ka gitara. Bakit hindi mo asikasuhin ang pag-aaral mo nang tumaas naman yung grado mo? Okay naman po yung mga grades ko eh. Pasado nga sila eh. Pumapasa ka lang naman dahil nakikiusap ako sa mga teacher mo na huwag kang ibagsak. Lalong-lalo na sa math, ilang beses na akong ipinatawag ng mga teacher mo pagdating sa subject na yan. Ay, naku. Balik na naman tayo dyan sa math. Ayoko nang pag-usapan yan, Nay. At bakit mo naman hiniiwasang pag-usapan yan? Anak, dyan ka lagi napapahamak. Dyan, sa math na yan. Kasi nga po, mahina po talaga ako sa math. Ba't po ba hindi niyo ako maintindihan? Hindi ko nga alam kung bakit tinuturo pa yan eh. Aba, wag mo kong pinapalusutan ng ganyan, ha? Bakit? Sa tingin mo ba may magagawa ka pa? Ang math na yan, nandyan na yan. Hanggat pumapasok ka sa eskwela, ituturo yan sa inyo. Yun nga yung problema eh. Kasi nagkakaroon ng ganyang subject sa school. Ay, naku, Koji. Tigil-tigilan mo yung pagbubulong-bulong dyan, ha? Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at ang gusto ko, buksan mo yung libro mo at yung notebook mo sa math para mag-aral. Ano po? Mama naman. Antok na ako eh. Hoy, hindi ko nakakalimutan yung sinabi mo kanina. Ang sabi mo, magigitara ka. Hindi ka makakalusot sa akin. Talaga oh. Nakakainis naman po kayo eh. Ikaw, ha? Babantayan kita. Sige na, mag-aral ka na. Huwag niyo na po akong bantayan. Mag-aaral naman po ako eh. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Gusto mo bang sabihin ko yung totoo? Wala. Wala akong tiwala sa'yo pagdating sa math na yan. Iiwasan mo yan eh. Kaya babantayan kita para masiguro ko na bubuksan mo yung libro mo. Ay, alam ko naiinis ka na pero kailangan kong gawin to para tumaas naman ang grado mo. Sigurado akong maraming nakaka-relate ngayon sa aking kwento. Marami rin akong kakilala na ayaw din nila sa math. Pero tingin ko, ako yung pinakamatindi sa kanila. Nakakakita pa lang ako ng numero at mga equations. Sumasakit na agad yung ulo ko. Kapag computation ang labanan, talo na agad ako dyan. Minsan, napapagalitan din ako ni nanay noon dahil madalas, naloloko ako nang nagtitinda pagdating sa suklian. Hindi ko na kasi binibilang yung sinusukli sa akin. Mas interesado pa akong pag-aralan ng English o history kesa dyan sa mathematics na yan. At hindi ako nagbibiro. Kahit alam kong pwede akong bumagsak kapag nandyan na yung subject na ayoko, tumatakas ako sa klase. Huwag lang akong maturuan ng mathematics. Ira, ano nangyari kahapon? Inanap ba ako ni si Rodi? Tumakas ako eh. Lagot ka, Koji. Hinanap ka ni Sir kahapon, galit na galit. Ilang araw ka na raw na di pumapasok sa klase niya. Eh, anong gagawa ko? Ayoko pumasok sa klase niya eh. Ayoko yung subject niya no. Tsaka kahit kailan, hindi ko nagustuhan yung math.
Kahit na, hindi dahilan yun para magkating ka sa klase. Tinatanong ako saan ka raw pumunta, hindi ko naman alam kung nasan ka. Hayaan mo siya. Basta kapag tinanong ka niya, ang sabihin mo lang, hindi mo alam. O sige, alis na muna ako at baka maabutan pa ako ni sir. Magsiupo ng lahat at meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Lagot ka, Koji. Naabutan ka ni sir. Visit naman oh. Ba't ang agad tumating ni sir? Di tuloy ako makatakas. Inagahan ko ang dating dahil tingin ko meron tayong problema na dapat nating solusyonan. Napapansin ko, may mga kaklase kayong may hina talaga sa math. At sa totoo lang, medyo nababahala ako. Sir, si Koji po. Laging tumatakas sa subject niyo. Ira, huwag kang maingay dyan. Baka mamaya marinig ka niyan. Lagot ka sa akin. Kaya ang mangyayari, hindi ko muna i-discuss sa inyo yung lesson na dapat na ituturo ko sa inyo. Magiging espesyal ang araw na to dahil tuturuan at tutulungan natin yung mga kaklase nyong may hina sa math. Naku, kailangan ko na makaalis dito. Baka mas special mention pa ako. Hoy, Koji, wag kang tumakas. Makikita ka ni sir. So class, sino sa mga kaklase nyo ang gusto nyong unahin natin? Koji Si Koji po. Sir, Si Koji Koji po. po. Koji po, sir! Loko-loko talaga itong mga klase ko ah. Pinahamak pa ako. Sige na, Koji. Pumunta ka na dito sa harap ng klase at sagutin mo yung equation na isusulat ko sa blackboard. Sir, parang awan nyo na po. Ibang kaklase ko na lang po. Huwag na ako. Mahina po ako sa mati. Koji, kaya nga nandito para matuto ka. No, ito Okay, 25 times 25. Multiplication yan. Madali lang yan. Sige nga, sagutin mo nga yan. Pagkatapos, ipaliwanag mo sa amin kung paano mo nakuha yung sagot. Sige po. Di ba 5 times 5 muna? Ano nga pala yung 5 times 5? Hirap naman oh. Bakit kasi ako pa yung tinawag ni sir eh? Paano ko sasagutin to? Koji, bakit naman natulala ka na dyan? Kanina pa kami naghihintay dito. Ano na yung sagot sa equation na yan? Sir, ano po ba yung 5 times 5? Subukan mong sagutin yung sarili mong tanong, Koji. Elementary pa lang kayo, dapat alam nyo na yan. Sige. Ano ang sagot sa 5 times 5? 20 po ba, sir? Mali. Ano po yun? Ikaw talaga, Koji, oh. Nuloko mo naman kami. Sige na, mabuo ka na nga muna. Baka mamaya kung ano pa yung sagot mo dyan sa blackboard. Pero huwag kang tatakas, ha. Mag-uusap tayo mamaya pagkatapos ng klase. Koji, ano ba nangyayari sa'yo? 5 times 5 lang, hindi mo pa na sasagot. 25 yung sagot, hindi 20. Sorry po, sir. Hindi ko po talaga alam eh. Mahina po ako sa math. Yan ang problema eh. Ipinipilit mo sa utak mo na mahina ka sa isang subject. Kaya lalo kang nahihirapan. Kung yan ang laging iisipin mo, wala talaga mangyayari sa'yo. May ibibigay ako. Sigurado makakatulong to. Ano naman po yung bibigyan nyo sa akin, sir? Wala pong magagawa yan. Hindi po ako matutulungan yan, sir. Mahina po talaga ako sa... Ano po? Multiplication table? Kabisaduhin mo yung multiplication table na yan ng paulit-ulit. Sinasabi ko sa'yo, magiging expert ka sa multiplication kapag nagawa mo yan. At hindi lang yun. Tututukan ko ang pag-aaral mo ng math. Huwag mo na rin isuri sa akin yan. Sa'yo na yan. Eto yung sandaling hinding-hindi ko makakalimutan nung high school ako. Malaki ang naitulong sa akin ng multiplication table na ibinigay sa akin ni Sir Roddy. Nung una, natatakot pa akong sundin yung mga sinabi niya. Pero nung paunti-unti ko nang nakakabisado ang multiplication table, ina-enjoy ko na.
Kahit papaano, naging interesado na rin ako sa math nang dahil sa ginawang pagtulong sa akin ni Sir Roddy. Hindi na ako tumatakas sa nagpa-participate na rin ako sa klase. Aaminin kong hindi naman ako naging magaling sa math. May mga oras pa rin parang ayaw ko pa rin pag-aralan ng subject na to. Pero hindi na tulad ng dati na talagang iniiwasan ko. Hindi ko man naging paborito ang subject na to, hindi ko na rin ito kinatatakutan. Ay nako Koji, tuwing kukuha na lang ako ng report card mo, lagi na lang ganito ang grades mo. Bakit po, Nay? Mababa naman po ba? Nag-aaral naman po ako ngayon Kahit nga po sa math, pinag-igihan ko nga po O bakit ganito yung kinalabasan ng mga grado mo? Ay naku, ikaw talaga, niloloko mo ako Hindi ko po kayo niloloko. Talagang pinagbuti ko na po yung pag-aaral ko Halos hindi na nga po ako umuwi para magpaturo kay Ira Asus, totoo ba yan? Ba kung ano lang yung ginagawa nyo ni Ira? Baka puro kayo lakwatsa. Ay, hindi po Si Ira po, matinong estudyante po yon. Kaya nga po ako dumidikit dun para tumino na rin yung grades ko Ano po ba talaga yung grades ko, Nay? Pakita niyo naman po sa akin Ay, sige na, masyado ka namang seryoso, binibiro ka lang Tumaas naman ang mga grado mo. Kaya lang, yung math mo talaga. Bakit po? Ano pong grade ko sa math? Palakol na naman. Imposible po yun, Nay Tinutukan na ako ni si Rodi. Dapat kahit papano, tumaas na ako dyan. Ikaw naman talaga, masyado kang kabado O ayan, pumasa ka. Hindi na palakol. Talaga po? Yes! Sabi ko na nga ba papasa na ako Di ba, Nay? Tinupad ko yung pangako ko sa inyo. Hindi na ako palakol sa math. Yes! Naku, ang yabang mo na ngayon. Sana tuloy-tuloy na yan, ha? Ayokong babagsak ka pa dyan. Hindi lang sa math, pati rin sa ibang subject mo. Mrs., mukhang nagkakasayahan po tayo dito Pasado po ba si Koji? Ay, Sir Roddy, maraming salamat po. Ay, hindi na ho line of 7 yung grade ng anak ko. Lalo na sa math. At yan ay sa unang pagkakataon. Kahit nga po ako nagulat din Pero nangyari po yan dahil po sineryoso ni Koji yung mga pagtuturo ko sa kanya. Koji, huwag ka nang sasablay Opo, sir. Salamat din po kasi inalalayan niyo po ako. Hindi niyo lang po ako tinuruan sa math. Marami rin po kayong tinuro sa akin tungkol sa buhay. Maraming salamat po talaga. Walang anuman yun, Koji. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang isang teacher. Ang maging pangalawang magulang sa inyong mga estudyante ko. At kahit nakagraduate na kayo, mananatili pa rin ang pagiging teacher ko sa inyo. Pwede pa rin kayo lumapit sa akin kapag kailangan nyo ang tulong ko. Kung tatanungin siguro kung sino ang paborito kong teacher noong high school ako, kahit hindi ko talaga paborito ang subject na tinuturo niya, sasabihin ko pa rin na si Sir Roddy ang the best na naging teacher ko noon. Siya ang nagmalasakit sa akin noong kailangan ko ng tulong dahil hirap na hirap ako pagdating sa math. At hindi lang yun, marami pa siyang itinuturo sa akin hindi lang sa math, kung hindi pati na rin sa mga aral sa buhay. Ikinukwento rin niya sa akin yung mga pinagdaanan niya noon sa buhay at kung ano ang mga natutunan niya sa mga yon. Nakaka-inspire ang turo niya sa akin. Yun nga lang, tao lang din ako. Anumang mga aral sa buhay ang natutunan ko noon sa kanya, nakakalimutan ko rin ang mga iyon. Pagkatapos kong maging estudyante, nakagawa rin ako ng mga pagkakamali ko sa aking buhay. Pagkatapos ng high school, iba't iba ang naging landas namin ng mga dating kaklase ko. Siyempre, hindi naman habang buhay, magkakasama kami. Lalo na at napunta na kami sa iba't ibang mga schools noong nasa kolehiyo na kami. Sa college ko naramdaman talaga at natutunan ang realidad ng buhay at kung gaano kahalaga ang pag-aaral. At aaminin kong hindi rin naging madali ang mga pinagdaanan ko para makapagtapos ako. Panibagong pagsubok naman ang paghahanap ng trabaho, pero nalagpasan ko naman ang bagay na yan at sa totoo lang, 3 kumpanya na ang napasukan ko. At hindi ko aakalaing magkakasalubong din ang landas namin ng isa kong kaklase noon, si Ira. Nahulog ang loob namin sa isa't isa hanggang sa nagpakasal na kami at nakabuo ng isang pamilya.
Pero hindi rin naging masaya dahil nagpadaig ako sa tukso at nagkasala ako sa asawa ko. Ira naman, kakarating ko pa lang dito sa bahay, maabutan ko nakakalit yung mga gamit ko sa labas. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba naiintindihan kung bakit nilabas ko yung mga gamit mo? Hindi ka ba marunong makiramdam? Kung sa bagay, ganyan ka naman wala kang pakialam. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Kung may problema tayo, pag-usapan natin, ayusin natin. Sawang-sawa na ako sa mga matatamis sa salita mo, Koji. Ilang beses ka nang nangako sa akin na hindi mo na ako lolokohin. Hindi naman kita niloloko eh. Wala akong ginagawang masama. Ayan ka na naman. Uutuin mo na naman ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung nakita kong message ng kabit mo. Ira naman, utang na loob, wala na yun. Kalimutan mo na lang yun, pwede ba? Hindi na kami nagkikita ng babaeng yun, oh. Bakit 2 gabi ka nang hindi umuuwi? Kasi kasama mo na naman yung babae mo? Hindi totoo yan. Di ba nagsabi naman ako sa'yo, pinuntahan ko si nanay at malala yung sakit niya? Lagi mo na lang idinadahilan yung nanay mo tuwing nagsisinungaling ka. Mahiya ka naman sa nanay mo. Siya na lang yung lagi mong ginagamit sa mga pagpapalusot mo. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi nga kita niloloko. Ano bang kailangan ko gawin para paniwalaan mo ko, ha? Wala. Hindi na talaga ako makikinig sa'yo. At hindi na ako maniniwala sa'yo. Kunin mo na yung mga gamit mo, umalis ka na dito. Ira, please. Huwag kang ganyan. Masyado kang pabigla-bigla eh. May mga anak tayo. Isipin mo rin yung nararamdaman nila tuwing nagtatalo tayo. Kahit mga bata pa yung mga yan, nasasaktan din sila. Sana naisip mo yan habang kasama mo yung babae mo. Kung talaga may pakialam ka sa mga anak natin, hindi mo ako lolokohin. Diyos ko naman, paikot-ikot na lang tayo eh. Ba't ba hindi ka na lang maniwala sa akin ha? Sinamahan ko lang talaga si nanay. Alam mo namang wala siyang kasama sa buhay, di ba? Wala siyang kasama sa buhay dahil matagal na kayong iniwan ng tatay mo, di ba? Ang problema, mukhang nagmana ka yata sa tatay mo. Mahilig sa babae. Ira, please. Parang awa mo na. Huwag namang gawin sa akin to. Huwag mo akong palayasin. Huwag mong ilayo sa akin yung mga anak ko. Ayoko maghiwalay tayo, please. Mahal na mahal kita. Sarili mo lang yung mahal mo, Koji. Ayoko na talaga. Inihanda ko na yung buhay ko na hindi kita kasama. Umalis ka na, kunin mo na rin yung mga gamit mo. O eto, sa'yo yata tong multiplication table na to. Dalhin mo na yung mga yan at tumayas ka na dito. Siguro, eto ang pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Sabay-sabay kasi ang mga problemang pinagdadaanan ko ng mga panahong yon. May malubhang sakit na nga ang nanay ko. Pagkatapos, hiniwalayan pa ako ng asawa ko. Napalayo pa ako sa pamilya ko. Wala akong magagawa noon kundi bumalik ulit sa bahay namin ni nanay dahil ayaw na akong tanggapin ni Ira. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil kasalanan ko talaga kung bakit nasasaktan at naprapraning na siya sa akin. Pero noong makita ko ulit ang multiplication table na binigay sa akin ni Sir Roddy noon, saka ko naalala ang mga sinabi niya sa akin noon. Sinubukan ko siyang hanapin sa social media dahil ang alam ko, retirado na rin siya. Hindi ko alam kung ano ang may tutulong sa akin ng dating teacher ko. Pero ang alam ko lang, siya ang taong makikinig at makakaunawa sa akin. Sir Rody, naalala niyo pa po ba ako? Baka po hindi na eh. Nakakahiya naman po sa inyo. Ikaw pa ba ang makakalimutan ko, Koji? Ikaw lang yata yung estudyante kong hindi alam ang sagot sa 5 times 5. Naalala niyo pa rin pala yun? Kayo talaga, sir. Matalas pa rin ang memory niyo. Syempre naman, tinitrain ko talagang utak ko para wag makalimot. At ayokong kalimutan ng mga estudyante ko dahil naging parte kayo ng buhay ko. Salamat po, sir. Hanggang ngayon, pinapahalaga niyo pa rin po kami. Kahit na hindi niyo na po kami estudyante. Handa pa rin kayong makinig sa amin. Alam mo, Koji, hindi natitigil ang pagiging teacher ko sa inyo. Yan ang pangako ko sa inyo, di ba? Basta kinailangan niyo ako, nandito lang ako para sa inyo. At kitang-kita ko sa mukha mong, meron kang pinagdadaanan ngayon. Ano tungkol saan pa yan? Kwento mo sa akin. Nagkakaproblema po kami ng asawa ko, sir eh. Naalala niyo po si Ira, di ba? Ay, oo naman. Kaklase mo yun, di ba? Matalino yung batang yan.
kayo rin pala nagkatuluyan. Opo eh, kami nga po. Nagkainlaban po kami hanggang sa nagpakasal na po. Mahal na mahal po ako niyan. Kaya lang po sir, sinayang ko po yung pagmamahal niya eh. Ano bang ginawa mo sa asawa mo? Teka, ikaw ha? Huwag mong sabihin ng babae ka. Yun ba yung problema mo? Mukhang alam niyo na po kung ano yung sasabihin ko sa inyo ah. Opo sir, kamali po ako eh. Natukso po ako sa ibang babae. Pero, pero tinigil ko na po yung relasyon namin. Ang problema po ngayon, ayaw nang maniwala ni Ira sa akin. Hindi lang po ako nakakauwi sa bahay. Ang iniisip niya, ang bababae na naman ako. Hindi mo rin naman masisisi yung asawa mo, Koji. Siguro sobrang sakit ng ginawa mo sa kanya. Kaya ayaw na niyang maniwala sa'yo. Kahit wala ka nang ginawang panloloko sa kanya. Saan naman po ako lulugar niyan, sir? Kaya lang naman po ako hindi nakakauwi ng bahay noon kasi nga po, inaalagaan ko si nanay. Kaya kasakit na rin po eh. Yun lang naman po yung totoo. Pinapalala lang ni Ira yung sitwasyon eh. Sabay-sabay na yung problema ko, sir. Hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. Ay, mahirap nga yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero parang division lang yan, Koji. Kung hindi mo pwedeng i-divide ang isang numero para makakuha ng eksaktong sagot, hindi talaga pwedeng ipilit yun. Walang remainder para masolve mo ang mga problema. Kailangang tingnan mo ng mabuti kung kaya mong hatiin ang sarili mo para tutukan ng mga ito. Mas maganda sigurong piliin mo rin ang mga laban sa buhay na papasukin mo. Hindi pa rin talaga nagbabago ang paboritong teacher ko. Kung noon, tinulungan niya ako dahil nahihirapan ako sa subject ko. Ngayon naman, tinulungan niya ako sa matinding problemang pinagdadaanan ko. Kahit na ipinantindi niya sa akin na may pagkakamali pa rin ako sa mga nangyari, nakinig pa rin siya sa akin at hindi niya ako hinusgahan. Nagbigay lang siya ng isang payong nagpalinaw sa isipan ko. Tama nga naman siya. Hindi ko pwedeng pagsabayin ang problemang ito. Kaya dapat piliin ko ang mga laban na susuungin ko. Naisip kong wala na siguro akong magagawa kay Ira. Nasaktan ko siya at galit siya sa akin. Kaya hindi ko na muna ipagpipilitan ang sarili ko sa kanya. Mas kailangan ako ng nanay ko. Kaya siya lang muna o siya na lang muna ang pagtutuunan ko ng pagmamahal at atensyon. Ako ang kasama ni nanay hanggang sa mga huling araw niya. Siyempre, masakit para sa akin ang pagkawala niya. Pero kailangang tuloy pa rin ang buhay para sa akin. Pero pagkatapos lang ng ilang buwan, may isang taong mahalaga rin sa buhay ko na biglang lumisa na rin sa mundo. Ira, ikaw pala yan. Tagal na natin di nagkita ah. Yung uling usapan natin nung... Nung tinapon ko yung mga gamit mo sa labas ng bahay, nung naghiwalay tayo, Oo nga, medyo hindi kasi naging maganda yung huling pag-uusap natin eh. Tsaka napansin ko rin, lalong gumaganda at kumikinis ka na ngayon. sus, hindi naman. Hanggang ngayon, bolero ka pa rin. Sa ginagamit ko talagang sabong panigo yan, yung white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Alam ko naman yun. Yan pa rin pala yung ginagamit mo hanggang ngayon. Oo nga pala, kumusta na yung mga bata? Okay lang naman. Hinahanap nila yung daddy nila. At nahihirapan na rin ako magpaliwanag sa kanila kung ano nga ba talaga yung nangyari sa atin. Basta, ang sinasabi ko lang, busy ka, kaya di ka umuwi. Salamat ah. Kahit na masama yung loob mo sa akin, hindi mo pa rin ako siniraan sa mga anak ko. Nasaktan ako sa mga ginawa mo sa akin. Pero hindi ko pa rin kayang hayaang magalit yung mga anak ko sa tatay nila. Isa pa, ginagawa mo pa rin naman yung obligasyon mo sa kanila eh. Ah, oo nga pala. Makapagbigay na rin pala ako para sa buwan na 'to. Hinihintay ko lang yung sahod ko. Okay, salamat. Sorry nga pala, hindi ako nakadalaw sa burol ni nanay. Naku wala yun. Hindi naman sumama yung loob ko. Naintindihan ko naman eh, kasi galit ka sa akin. Hindi ka talaga makakapunta.
tinutukan ko si nanay nun. Kaya lang, wala rin ako nagawa eh. Binawian din talaga siya ng buhay. Pero masaya na rin ako na naalagaan ko siya hanggang sa mga huling araw niya. Naiyak kasi ako kay nanay eh. Yung mga panahong naaway kita, alam ko namang totoo yung sinasabi mo. Naalagaan mo lang siya dahil malala na yung sakit niya. Nagpalamon lang talaga ako sa matinding selos. Ang ibig mo bang sabihin, aminado ka na nagkamali ka sa paghuhusga mo sa akin? Alam mong wala talaga akong kasalanan? Nabulag ako sa galit na nararamdaman ko nun. Kinumbinsi ko yung sarili kong niloloko mo ko kahit na wala naman akong ebidensya na ng babae ka. Sorry Koji. Wala na tayong magagawa dun. Nangyari na eh. Mabuti na lang talaga, tinulungan ako ni si Roddy. Siya yung umalalay sa akin nung bagsak ako. Tapos ngayon, wala na rin siya. Oo nga eh. Ang dami nga pumunta ngayon sa burol niya. Mga dating estudyante niya. Kakwentuhan ko yung iba sa kanila. Sabi nila, kahit daw matagal na niyang hindi estudyante, tinutulungan pa rin niya. Tanda pa rin siya makinig kahit na may problema sila. Oo, the best talaga yung sa si Roddy, no? Kaya hindi ko talaga siya makakalimutan. Kasi kung wala siya, baka kung anong nangyari sa akin. Yung multiplication table na binigay niya sa akin, tinatago ko at hindi ko hinahayaang mawala yun dahil yun na lang ang tanging naala ko sa kanya. Nakakalungkot man dahil namayapan na si Sir Roddy. Pero ito pa rin ang naging daan para magkita at magkausap ulit kami ni Ira. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkabalikan ulit kaming mag-asawa. Iba talaga si Sir Roddy. Hanggang sa kabilang buhay, gumagawa pa rin siya ng paraan para mapatawad ako ng asawa ko at makapiling ulit ang pamilya ko. Siguro may kanya-kanya tayong opinyon sa kung ano nga ba ang pamantayan ng isang magaling na guro. Maaring ang sasabihin ng iba, yung eksperto at magaling magpaliwanag sa subject na itinuturo nila. Pero para sa akin, ang magaling na teacher ay yung laging handang makinig sa mga estudyante nila at hindi nawawala ang pagmamalasakit niya sa mga ito kahit lumipas na ang maraming taon. Inaiaalay ko ang aking kwento kay Sir Roddy, ang paborito kong teacher. Nagpapasalamat, Koji.